Ngayon magbabasa tayo ng isa sa mga topics na inopen ng isa sa mga followers natin, si Lon. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Sabi niya dito, "Good day sir, I'm Lon, a fan of your content and an aspiring content creator myself. I really appreciate your insights on social interactions and relationships." So maraming salamat nga pala sa warm words, Lon, and hopefully magustuhan mo pa yung mga future episodes ng Pinoy Extreme, and para ma-share pa natin yung ibang karunungan na ito sa future generations of Filipinos. Maraming salamat. I'm currently exploring different perspectives on the topic that often sparks debate. The idea that men and women can't be just friends due to potential attraction or different expectations. What are your thoughts on this? Maraming salamat sa magandang katanungan, and yes, napapanahon yung ganitong topic because marami sa atin yung hindi na alam kung paano maging tamang partner sa mga partner nila. Paano ko nasabing hindi siya tamang partner or tamang asal ng isang long-term partner sa isang relasyon? Well, look at the word that he used. Potential attraction. So, yung posibilidad na ma-attract tayo sa ibang tao, kaya natin sila pinagbabawalan magkaroon ng further interaction doon sa tao. So, usually, yung mga gumagawa ng ganyan, yan yung mga hindi secure sa sarili nila, kaya pinagbabawalan nilang magkaroon ng ibang koneksyon aside sa kanila yung partner nila. Parang ganito, oh, pucha, jowa mo, sabi niya, uy, ayos tong katrabaho nito, maganda, gwapo to, may potential to. May potential na ma-attract tong tao dito. Or yung jowa ko dito. Ngayon, if ganong klaseng mindset yung paaandarin mo, sad to say or sad to inform you that kada lalabas siya ng bahay, meron siyang makikita or posibilidad na makilala na mas higit sa'yo. Merong mas sexy, merong mas maganda, merong mas angat sa'yo. Pero kung mahal ka talaga ng jowa mo, at the end of the day, ikaw yung pipiliin yan. Ngayon, sa modern times kasi, nag-iiba yung ibig sabihin ng pagmamahal or how we define love sa modern times. And andun na yung mga unrealistic and sobrang idealistic expectation natin sa mga partners natin. Like, ikaw lang, sapat na. Like, ikaw lang yung titignan ko or makikita ko, which is very impossible kasi nga lalabas ka eh. And at some point, makakakita ka ng mas maganda sa jowa mo. Now, is it cheating? I don't think so. Kasi, hindi mo naman maiwasan na makita yung tao or maganda or gwapo kada lalabas kayo. But, ikaw pa rin naman yung pinipili niyang samahan or ihatid sa bahay after nun. So, ang nawawala kasi pag nakakaramdam ng infidelity or pagkakaroon ng cheating sa isang relasyon, yung pagiging special ng individual sa partner nila. Like, siya yung pinangakuan na gagawan lang ng ganito, sa'yo lang ako ganito, ikaw lang yung ginagawan ko ng ganito. Ngayon, sa sobrang gusto nating pabulaklakin yung mga sinasabi natin, hindi na natin namamalayan that we are actually giving up a very hard to reach target sa mga sarili natin. Like, pagiging available 24/7, like pagkakaroon ng time kausapin yung jowa mo the whole day, yung mga ganong klaseng expectation. Like, ako lang yung maganda sa paningin mo. Kahit pambobola na, binibigay natin para lang sumaya or
ma-in love yung partner natin or yung nililigawan natin. And yan yung isa sa nagko-contribute ng pagkakaroon ng maling expectation ng mga tao ngayon sa relasyon.